Welcome guys sa ating educational webinar. So market analysis tayo, no? Review natin yung mga previous analysis natin, fundamental bias sa gold market, US stock market, and sa crypto market, no? Or Bitcoin. And titingnan natin yung mga trade ideas natin, mga trade analysis, and mga trades gamit yung AFX system. So start tayo dito sa gold market. So makita natin sa monthly time frame, no? So since last year October, nung nagkaroon ng geopolitical tension sa Middle East, bullish bias tayo dyan sa Bitcoin, no? Since October last year. So makita natin yung bullish move, no? So kaya bullish bias tayo dahil trade tayo based on real world events and fundamentals, no? Dahil ito yung main driver kung bakit tumataas or bumabaksak ang price. So we follow market sentiment and fundamentals, no? And economics ng mga bansa. So dito sa gold market, makita natin sa monthly time frame na nag-create tayo ng bagong all-time high, highest record price ng gold market. Makita natin na hit na yung price prediction natin na 2,700 gold price, no? So makita natin sa daily, weekly, is nagkaroon ng higher time frame pullback or profit taking, no? Yung profit taking na to, makita natin sa mga market analysis natin, no? So nag-drop yung gold ng 500 pips. So, massive profit taking from buyers, no? And end of month, no? So, makita natin yung trades natin dito gamit yung FX system. So, makita natin sa silver. So, since yung gold and silver ay correlated, no? Almost same lang movement nila, no? So, makita natin yung position natin dito dahil sa lower NFP data. Dahil expected na yan. So, nakita natin yung bullish move. Then, yung sell signal sa FX system. Kaya tayo nag-sell dito, no? Then, nag-continue pa yan pababa. So, ayun yung gamit yung FX system. Then, makita natin sa higher time frame sa gold. So, makita natin yung rejection dito. Nag-continue yung profit taking, no? Yung sentiment ng market na nag-profit taking sa all-time high. So, for gold, possible na mag-continue yung sentiment na yan na possible mag-drop pa yan hanggang dito. Then, if hindi mag-hold, possible lower, no? Then, parating na yung US election for the US market, no? So, malaki impact nito yung election sa US dahil yung USD ay isang reserve currency, no? Malaki impact nito sa global market. So, sa Tuesday, meron tayong US President election. And sa Friday, meron tayong Fed interest rate decision and FOMC. So, dapat marunong tayong magbasa ng economic data report, paano i-analyze, interpret yung data. So, ayun yung mga tinuturo natin sa educational content, sa fundamental course natin, no? Mga students ko. So, dapat alam natin yung impact ng mga fundamentals, no? So, dapat marunong tayong magbasa ng mga economic data. So, ayun yung sa gold market, no? And dito naman sa DXY, so makita natin yung previous analysis natin sa USD index. Yung first rate cut sa USD, no? Na-anticipate natin yung bullish move na to if mag-hold yung key level, no? So, itong level na ito, na-anticipate natin na mag-hold. So, since then, nag-bullish move na ang USD. Dahil price in na yung rate cut, eh. So, yung sentiment or yung market narrative is USD bullish move, no? So, ayun yung fundamental bias natin kaya tayo bullish, no? So, makita rin natin yung move dyan sa pound USD analysis natin. Same lang sa USD index dahil correlation, no? Inversely correlated. So, ito yung analysis natin sa pound USD. Na-anticipate natin yung weakness sa pound currency and strength sa USD currency. So, makita natin yung analysis natin, no? Formation, yung pre-plan analysis natin before pa mag-drop yan. So, bearish bias sa pound USD. So, pwede rin natin gamitin itong currency pips sa FX system, no? Yung mga students ko lang may access dito sa trading tools na to.
Itong currency pips, ito, magandang gamit natin sa market sentiment, no? Para malaman agad natin yung real-time market sentiment. Kung anong currency yung malakas or mahina, real-time data. So dito may makita tayong mga confirmation sell signal. For example dito, may sell signal sa gold. And makita natin yung bearish move, no? Ni-retest yung key level, ni-reject, and nag-continue lower. So naka-align siya sa higher time frame na bearish structure and sa sentiment, no, or yung narrative ng market na profit taking from all-time high. So madaming mga investor at trader nag-profit taking dito. Kaya nagkaroon ng bearish massive move sa downside ng gold market, no. So madami nag-profit taking sa taas kaya makita natin yung bearish move dito. So dito, yung Friday nag-continue yung sentiment kahit na negative yung NFP data, no. Mostly expected na kasi dahil nagkaroon ng hurricane sa US kaya expected na mababa yung jobs report. So yun sa FX system natin. Sa pound USD, sa Bitcoin naman, so makita natin for weeks, no. Nandito pa lang yung market, nandito pa lang. Bullish bias tayo if yung price ng market is ni-reject yung 60.60k key level, no. Bullish bias tayo if above yung price sa key level na ito. Makita natin ni-retest na yung target natin na 73k or yung previous all-time high. So ayun yung analysis natin sa Bitcoin. So night na yung key level, no. So wait na lang tayo sa US election kung ano yung possible move next. So ayan. So ayun analysis natin. Sa Nasdaq naman, sa US stock market, makita natin nag-form ng high, nag-retest sa previous all-time high. Then nag-profit taking, no, same sa gold market. Makita natin yung profit taking sa taas. So waiting na lang tayo sa US election this coming week, no, Tuesday. And sa Friday, no, FOMC statement and Fed interest rate decision. So ayun lang yung market analysis natin for this week and ni-review natin mga previous analysis natin. So review natin yung mga previous analysis natin, no. So sa YouTube meron tayong mga free educational content for beginners, meron tayo dyan, and mga previous market analysis. And sa Facebook naman, share tayo ng mga analysis dito. So ayan yung market review na market outlook natin for next week. So aralin natin ang fundamentals and economic data and anong impact nito sa market. So ayun lang sa educational webinar na ito.